Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Bago tayo mag-start, please do like, subscribe, and share this video sa mga kakilala ninyong mahilig makinig ng horror story. So, let's start. Hi guys! Tawagin niyo na lang akong Mara. Hindi talaga ako mahilig magkwento pero gusto ko lang i-share to. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung nangyari sa pinsan ko. Way back 2015 pa to. May pinsan akong babae. Itago na lang natin siyang Bea. 18 years old siya noon. Mas matanda siya sa akin ng konti. Sobrang close kami. As in, lagi kaming magkasama kahit saan. Nakatira kami dati sa summer sa medyo liblib na lugar. Yung likod ng bahay namin literal na gubat na. Tahimik, madilim, lalo na paggabi. Si Bea, maganda talaga siya. Matangkad, mahabang buhok, at maputi. Kaya hindi nakakapagtaka na parang may kakaibang aura din siya. Pero sobrang kilig niya gumala. Kahit sa may gubat, hindi siya natatakot. Minsan, sinasama niya pa ako, kahit ayoko talaga. Naalala ko isang gabi, nagkwento siya sa akin. Sabi niya, may lalaki ako napapanaginipan, paulit-ulit. Tinanong ko kung sino, hindi raw niya kilala. Pero lagi raw silang magkasama. Parang close sila sa panaginip niya. Ako naman, inisip ko lang noon, ay sana all may ganun sa panaginip. Kasi ako, puro bangungot. Pero habang tumatagal, nagiging weird na. Bigla siyang nilagnat. Una normal lang. Pero tumagal, ilang linggo na. Pabalik-balik yung lagnat niya. Tapos nagkaroon pa siya ng mga pantal sa katawan. Mapupula, makakati. Kahit anong gawin namin, hindi nawawala. Doon na kami kinabahan. Wala kami masyadong pera noon, tapos malayo pa kami sa ospital. Kaya si Lola, nagdesisyon magpatawag ng albularyo. Pagdating ng albularyo, iba agad yung reaksyon niya. Parang natakot siya. Tapos ang sabi niya, bakit ngayon niyo lang ako tinawag? Tumahimik kami lahat. Tapos sinabi na, may engkanto na humaling sa kanya. Nanlamig talaga ako dun. Pero hindi pa doon natapos. Sabi pa niya, hindi raw ordinaryong engkanto ito. Prinsipe daw mula sa isang lugar na hindi nakikita ng normal na tao. At babalikan daw si Bea. 2 araw na lang, ang sabi niya. Sa ikalawang araw, kukunin na siya. Grabe, hindi ko ma-explain yung takot namin noon. Umiiyak na kami lahat, pero wala kaming magawa. Kinabukasan, lalo siyang nanghina. Halos hindi na siya makakain, hindi na makabangon. Tapos dumating yung sinasabi nilang pangalawang araw. Hapon nun, mga bandang 4:00. Kasama niya ako sa kwarto. Bigla niyang hinigpitan yung hawak niya sa kamay ko. Sabi niya nahihirapan daw siyang huminga. Tapos, tumingin siya sa may gilid ng kwarto. Parang may nakikita siya. Ako, wala naman. Pero siya nakatitig lang. Tapos bigla siyang ngumiti. Kahit ang hina-hina na niya, ang sabi niya, dumating na siya. After nun, wala na. Doon na siya nawala sa amin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung itsura nung time na yun. Parang hindi siya natatakot. Parang may sumundo talaga sa kanya. Hindi ko kayo pinipilit maniwala. Pero ito yung nangyari sa pinsan ko. At hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, ano ba talaga yung nakita niya sa sulok ng kwarto na yun? Pompalis! So alam na natin kung ano yung sumundo sa kanya. Yung prinsipe yun. So yun guys, that's the story for tonight. Ano yan yung parang sa sa
Biringan, yun. Yun yung lost of something, hindi ko alam. Comment nyo kung anong tawag dun sa lugar na yun, yung Biringan. May ibig sabihin kasi yung Biringan. Pero yung sabi ng iba, Borongan talaga yun. Ano lang, parang na-misspell lang yung Borongan ng Biringan. So, yeah. Medyo nakakatakot to. Medyo lang. Kasi, yeah, ang dami ko nang narinig na ganitong kwento. So, yun guys. That's for tonight. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung may mga kwento pa kayo, please send nyo sa social media accounts ko. Sa Instagram ko, nandiyan yung Instagram ko sa description natin. So yun guys, I'll see you on the next vlog. XOXO, bye-bye.